Sa pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay retired Justice Andres Reyes bilang chairperson ng binuong Independent Commission on Infrastructure. May mga update po dyan si Bumbuana Li Soberano. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si retired Justice Andres Reyes Jr. bilang ikatlo at huling miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na inatasang magsiyasat sa katiwalian sa mga proyektong prang-infrastruktura, gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Siya rin ang magsisilbing pinuno ng nasabing komisyon. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo, country managing partner ng SGBN Company, ang unang 2 miyembro ng komisyon. Nagbabala naman ang Pangulo na mananagot ang mga personalidad na iiwas at hindi makipagtulungan sa Ombudsman at Department of Justice dahil sila ay makokontempt. Inihayag ng Pangulo na kausap na niya ang 3-man team ng Independent Commission for Infrastructure at sila ay nagkasundo na simula na kaagad ang kanilang trabaho. Git pa ng Presidente, hindi pwedeng mapanis ang lahat ng mga information na ibinibigay ng ating taumbayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. And together with him are, of course, Dave Singson, who I think is familiar to everyone as the former DPWH secretary. But beyond that, he has always Siniguro naman ang Pangulo na hindi ligtas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ang kanyang mga kaalyado at kung may mga pananagutan, ang mga ito dapat silang managot. Ayon sa Presidente, maging ang kanyang pinsan at kaalyadong si House Speaker Martin Romualdez at si dating Appropriations Panel Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Go ay hindi ligtas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Una pa lamang sinabi na ng Pangulo na wala siyang sasantuhin. Hindi naman pipigilan ng Presidente ang Kamara at Senado na magsagawa ng kanilang sariling investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Pagtiyak ng punong ehekutibo na completely independent ang Independent Commission for Infrastructure. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Kinumpirma din ng Pangulo na suspendido na ang lahat ng flood control projects para sa fiscal year 2026. Inihayag ng Pangulo na ang budget para sa flood control projects ay i-realign sa education, agriculture, health, housing, infrastructure, ICT, labor, social, energy at iba pa. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na bumalangkas na sila ng isang menu o listahan ng mga ahensya at programa na makikinabang sa pondong panukala sana para sa mga flood control projects. Nauna nang sinabi ng Presidente na zero budget o walang matatanggap na alokasyon ang mga flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget. Samantala, sinabi din ng Pangulong Marcos na lubos niyang nauunawaan ang galit ng publiko kaugnay sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastruktura. At inamin niyang kung hindi siya ang Pangulo, posibleng nasa lansangan rin siya kasama ng mga nagpoprotesta. Sa isang briefing dito sa Malacanang, sinabi ng Pangulo, makatwiran ang galit ng taong bayan sa mga ibinunyag na irregularidad. Subalit nananawagan din ito na kung magsasagawa ng kilos protesta ay gawin itong mapayapa. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Has become a very egregious problem. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets?
If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo what has. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Yung unang public appearance itong tatlo na miyembro ng commission at kasama si Mayor Magalong bilang advisor, may nakatakda na ba o may schedule na ba? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa. Pero ang sabi ng Pangulo, ngayong araw magpupulong na ang tatlong three-man team ng Independent Commission for Infrastructure. At dito ay sisimulan na kanila ang kanilang pag-oorganisar dahil kailangan din na may mga secretariat, Bombo Genesis, na mag-a-assist sa kanila. So sa ngayon, sabi ng Pangulo, ngayong araw, epektibo, magsisimula na sila sa kanilang trabaho at ayon pa sa Presidente, nakausap niya yung tatlo, sina retired Justice Reyes, sina dating Secretary Singson at itong si Rosana Fajardo para nga simulan na ang kanilang trabaho. At everyday daw, Bombo Genesis, ang gagawing pulong ng mga ito. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung dito gagawin sa Malacanang o sa labas ang pulong nitong tatlong miyembro ng Independent Commission. But basically, ngayong araw, nagsimula ng magpulong ang tatlo at pinag-uusapan at pina-finalize na ang mga gagawin nila para nga sa ikakasang investigasyon dito nga sa maanumalyang flood control projects. Mabuever? Alright. Bomboan, follow-up lang dun sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang ilalaan na pondo para sa 2026 dito sa mga flood control projects. Paano yung mga natenga na mga flood control projects? May pondo pa ba na nakalaan as of 2025 kung sakali, Bomboan? Budget naman for 2025 Bombo ever ay ongoing na yun ngayon, no. So basically may mga pondo na yan, na ilabas na yan. Pero yung para sa taong 2026, lahat ng flood control projects para sa taong 2026 ay wala na. So talagang totally iaalis na yan. No, ngayon, ang sa pagsasagawa ng budget ngayon dahil bukas sa Wednesday nakatakda ang budget deliberation ng Department of Public Works and Highways. Dito iaayos Bombo ever ang budget kung saan particular yung insertion sa flood control project. So ito ay mawawala na at i-realign ito sa ibang mga agencies kagaya ng Department of Education, ang ilan pang mga infrastructure projects natin sa Department of Agriculture at iba pa. So doon, pero yung sa 2025 na tanong mo, yung 2025 na budget ay meron na yun ngayon kasi na-release na yon, pero yung sa 2026 ay hindi na talaga. Wala na ang flood control projects para sa taong 2026. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.